Good morning po sa lahat. Kamusta po kayo? Pag-uusapan po natin ngayon ito pong issue ng paghahamon ni Leni Robredo kay BBM ng one-on-one debate ay isa lamang pong patibong propaganda at gimmick dahil alam niya naman na ang kanyang kampo o si Leni Robredo ay wala na pong kalaban-laban sa eleksyon. Kaya po ito ay nakapag-isip na lamang na hamunin ng debate para magawa nila yung gusto nilang sisirain kay Marcos. So yan po yung isa sa ating pag-usapan ngayon. Ito pong sumunod na issue mga kababayan ay ito pong si Sharon Cunita ay nakiusap sa kanyang mga butante sa kanilang rally doon sa Batangas noong nakarang araw na iboto daw po yung kanyang asawa na si Kiko Pangilinan kasi daw po sa kanyang katuwiran ay pinili daw po si Kiko ni BP Leni na bilang Vice President. So yun po yung pag-usapan natin. Sa kasalukuyan din po mga kababayan ay mayroon din pong nagaganap na vote buying dyan po sa lungsod Quezon. So yan po yung ating pag-usapan. So bago po yan ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. Paki-like na lang din po, share, at pindutin na rin ang notification bell para tuloy-tuloy po yung ating video. Kagaya nga po ng ating napag-usapan ngayon, ay ito pong one-on-one debate na hinamon ni Leni Robredo ay naging isang propaganda lang ito, kasinungalingan. Ika nga gimmick, kunwari pagkagatin nila si Bongbong Marcos ng isang debate para masilipan nila kung paano nila personalin pag-atake si Marcos sa kanyang kandidatura dahil alam nila ng kampo ni Leni na sila po ay wala na pong habol at hindi na makahabol sa kanyang rating sa survey. Ang nangyari po dito mga kababayan ay isang patibong kay Marcos na iniisip niya sa kampo ni Leni Robredo na kakagatin ito ay hindi po sapagkat alam naman na wala na pong dapat pag-usapan tungkol po sa mga isyu kung plataporma man lang naman ang pag-uusapan at matagal na po yung ulit-ulit na ipinaliwanag ni Marcos. Kaya po itong kampo ni Leni ay mga kalukuhan na lamang ito. Kalukuhan, propaganda, gimmick, patibong para baka sakaling kakagatin ito ni Marcos. Ay hindi na po wala na pong dapat pag-usapan at ang eleksyon ay nalalapit na. Mantakin mong mayroon na lamang 7 days o isang linggo na lamang ang nalalabing mga araw. Wala na pong dapat pag-usapan. Dapat ang lahat ng kandidato ay nakatuon na lamang po sa kanyang pagtutok sa kanyang kampanya. Na bali, ang linggong ito ay huling kampanya na lamang. Yun po. So yan dyan sa paghahamon na ng debate. Alam ninyo maraming, katulad ng ating sinasabi, na maraming mapag-iisipan, na maraming kalukuhan lumalabas dito. Isipin ninyo yan, paghahamon ka pa ng debate. Bakit hindi mo hahamunin ng debate yung mga kapwa mo kandidato tulad nila ni Isko, Pacquiao, Lacson? At natural lang hahamunin mo sa Marcos kasi si Marcos ang nangunguna. Pero kung
ibigay sa iyo sila Pacquiao, Isko, alam ng taong bayan niya na hindi kayo lalaban, Leni Robredo. Kay Pacquiao, kay Isko, hindi mo lalabanan sila. Kasi alam mo wala kang makukuha sa kanila. O di ba? So yan po yung ibig sabihin dyan. Ay yung nangunguna, siyempre yun yung pipilitin mo nga hamunin. Pero wala na pong panahon eh. Tapos na ang pag-uusapan. Ang mangyayari dito, magkikita na lamang doon sa Mayo 9, sa election day, para magkaalaman. Yung hinahamon mong debate. Wala na eh. Desperado na kayo eh. Hirap na hirap. Dapat nung una, Leni Robredo, ipinaliwanag mo kung bakit ka nakipag-alyansa doon sa mga komunista, CPP, NPA, NDF. Yun po yung dapat ang ipinapaliwanag nyo sa taong bayan. Kasi kapakipakinabang yun pagka naunawaan ng taong bayan. Ipapaliwanag mo kung ano yung plataforma mo. At mahihigit sa lahat kung bakit ka nakipag-alyansa sa komunista. Yan ang dapat mong ipaliwanag. Pero ngayon ka pa maghahabol ng one-on-one debate, wala na. Hindi na kailangan ni Marcos yung debate. Tapos na, pinaliwanag niya yung kanyang side. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya, naisipan na anong sasabihin ng taong bayan sa inyo. Ang taong bayan ay matalino na. Alam na ang bawat hakbang mo. Dito sa kampanya na ito, ay ngayon pa lamang kayo kukumahog na maghahabol kay Marcos na wala na, gipit na sa panahon. Hindi na po kayo makakahabol. Huwag nyo nang isipin yan. Ang paghahandaan ninyo kung paano kayo mag-concede sa panahon ng eleksyon. Alam mo, bilib na bilib ako sa iyo pagka nakita mo na iniwanan ka na ni Marcos doon sa eleksyon. Kung mag-concede ka na kagad, diyan ako bilib sa iyo. Pero kung maghanap pa kayo ng dahilan at problema at kaguluhan, ibang usapan na po yan. Bueno mga kababayan, ay pag-usapan muli natin itong sumunod na issue. Ito pong si Sharon Cunita, mga kababayan, kung hindi pong natatandaan ng kamakailan, rally nila doon sa Batangas, ay nakiusap po ito doon sa kanilang rally na ibuto daw po yung kanyang asawa ni si Kiko Pangilinan. At ipagmamalaki pa nito sa kanyang track records ng kanyang asawa. At mismo si Kiko Pangilinan ang nagsasabi nito na maganda daw po yung kanyang track record. Marami daw po siyang naipasang batas sa Senado. Kaya ayon sa kanyang asawa, si Sharon Cunita, ay nakiusap siya na iboto yung kanyang asawa. Total naman daw, ang kanyang asawa, ang nagpili daw po niyan, si Vice President Leni Robredo. At bakit daw po ayaw ninyo iboto? So yun po yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Ano? Marami siyang batas na nagagawa. Isa na doon yung palpak na batas na ipinasa niya dyan sa Senado. Yung juvenile law na kung saan ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan na hindi makakasuhan sa edad na
uh, 14 years old, something like that. O di tingnan mo yung mga kabataan ngayon. Nagkakaroon ng mga riot sa ang lugar dito sa Maynila, hindi maikulong, hindi makasuhan dahil nga dyan sa juvenile law na yan ni Pangilinan. Yan po ba, Kiko, yung pinagmamalaki mong batas na palpak? Ngayon makiusap kayo sa taong bayan, na iboto kayo dahil marami kayong batas na nagawa ayon sa inyong asawa. Ayun po Nag-iusap kayo, naiboto kayo. So yan po, mga kababayan, kung ano kung mayroon po kayong share dyan sa pamagitan ng inyong comments dyan sa comment section sa ating video. Bahala po kayo. So, karagdagan natin na balita mga kababayan, ito pong mayor dyan sa Quezon City, sa lungsod Quezon mga kababayan, ay nahulihan kahapon lamang mga kababayan ng vote buying dyan mismo sa lungsod ng Quezon, na ito po ay tauhan ni Mayor Joy Belmonte. Ano pong ibig sabihin nito, Mayor? Nagpahalata na ba kayo na kayo desperada na rin dahil sa inyong kalaban ay kaanib ng UNITEAM at malakas si depensor sa inyong lungsod? Nakakabahala ito, Mayor. Ito ba talaga yung behavior ng mga dilawan? Pagka naargabyado ay gumagamit ng pera para bayaran yung boto. Dapat ito ay tingnan ng mabuti ng kumilik. Imbestigahan ng kumilik ito. Kung ang kumilik ay nakakaalam nito, ay dapat talagang imbestigahan ito. At kung maari ito ay isuspindi na. Kung mapatunayan ito na talagang vote buying. Pero may mga nakitang mga ebidensya. May mga parapernalyas doon na nakita yung mga pulis. Nahuli ito. Doon sa loob mismo ng sasakyan. So, nanghulugan lamang mga kababayan na itong behavior, itong karakter nitong mga dilawan ay pagka nagipit, ito ay gagamit na ng pera. Delikado po yan. Dapat ito ay malinis yung ating mga politiko na gumagamit ng mga pamimili ng boto. Ayan po. So, sa ating pong karagdagan mga kababayan ay ito pong nangyayari dyan sa vote buying sa Quezon. Hindi lamang po yan sa Quezon nagaganap mga kababayan, kahit doon sa Bataan noong nakaraang linggo. At nangyayari din po yan. Pero wala tayong nabalitaan na ito ay naimbestigahan ng kumilik. Palibhasay siguro base ang kumilik sa paghahanda sa election. Pero dapat ito ay makita ng kumilik kung ano po ba yung nangyayari para mabigyan ng karapat-dapat na parusa. Pansamantala mga kabayan ay marami po salamat sa inyong panunood at pakikinig at hanggang sa sunod po nating video. God bless all.